Neb, nako po. Ang ebidensya ng impeachment. Oo. Naku mga kababayan, bakit kaya nanganganib ang ebidensya ng impeachment? Habang tumatagal po ang trial o pagsisimula ng impeachment. Of course, people. Tungo naman tayo sa Kamara kung saan naghahanda na ito para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa ibang detalye, makakausap natin si Camille Samonten. Naghahanda na daw sila. Ano ba daw ang ginagawa? Pangulong Bongbong Marcos. Sari-sari petition na po. Afinago, iniyak. Ito Tungo naman tayo sa nanganganib ang ebidensya. Habang tumatagal po ang trial o pagsisimula ng impeachment, nanganganin po yung ebidensya po natin at yung mga testigo po natin. Kaya po, Diba? Nanganganib na daw ang ebidensya. Uy, mga Afinago. Uy, wala naglabas na. Nanganganib ang Naglabas na ng ang mga kongresista. Tungo naman tayo sa Kamara kung saan wala Sari petition na po ang iniahin na wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. We did follow the verification rule. Yun pong sinasabi nilang hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day. This is misleading sapagkat ang totoo po niyan, since the filing of the first 3 impeachment complaints, ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. Ito po ating mga paliwanag na ito, ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. kabilang panig sa Korte Suprema tungkol po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Merong 2 petisyon mula kay VP Sara at kanyang mga kampe na nagque-question sa legalidad ng pang-4 na impeachment complaint laban po sa Vice Presidente. Pero namang isa pa mula sa kabilang panig naman para pilitin ng Korte Suprema ang Senado na simulan na agad ang paglilitis kay VP Sara. Ang nasa gitna po ng lahat na ito ay ang Senado na tatayong impeachment court. Sa nilabas kasi ni Senate President Jesus Escudero na impeachment calendar, July 3rd. Pinaguto si Senate President Jesus Escudero na maghanda na ang mga pare na nag-aay ng iko. Congressman Pungalon, kailangan pa daw silang mag-rally para umaksyon na kayo. Thank you. Ayan, eto na mga kababayan. Kasi hindi ko makita kanina kasi nakikita ko yung nagsalita si nagsalita si Congressman Joel Chowa ng 3rd District ng Maynila na ang sabi niya ay nanganganib ang ebidensya at testigo ng impeachment complaint dahil sa napakatagal. No, baka sakali na yung mga testigo babaliktad. Naku po. Baka mapareho yan kay Laila de Lima. Na instead si Laila de Lima, maraming testigo, kaya nakulong, ending, hindi na nasuportahan ni Digong yung mga testigo, lahat nagsasalita na, napilitan lang daw silang mag-witness. Kaya nakalaya si Laila. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. matagal po ang trial o simula ng impeachment. Nangangamin po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Kaya po gusto na po namin din ito proceeding with, of course, people, taga-Senate. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ganun po ang nangyari. Yung panahon kasi ni Laila de Lima, ni Senador Laila de Lima, ay maraming witness na nagdiin na siya daw ay drug protector, kaya siya ay naipakulong ng almost 7 years. Ending, nung bumaba si Duterte pagka-presidente sa Pilipinas, ay ang nangyari, tumalikod lahat ng witness at nakalaya si Laila. Bakit? Bakit nawala ang witness? Napabayaan na po sila. Ikaw ba naman, magiging witness ka? Alam mo naman kalaban mo, si De Lima, malaking tao yan. Malaking tao yan, senador yan eh. Pag ikaw binalikan yan, good luck ka. Ngayon, hindi na sila na suportahan ni Digong kasi wala na sa power si Digong, napabayaan na yung mga witness, di bumaliktad lahat. Binawi ang kanilang mga salaysay laban kay Senador Laila de Lima. Kaya, si Senador Laila de Lima, nakalaya.
Yun ang mangyayari, mga kababayan. Kaya, sabi nga ni Congressman Joel Chua na nanganganib. Ano mo sinabi dyan? Oo. Ipinahayag din. Wait lang nga, mga kababayan. Hanapin natin dito, kasi mas maganda yung nakapag-ano si Congressman Joel Chua para maipaliwanag niya dito. Oy, naku ma'am, maraming salamat ma'am MG ulit sa yung $20 super sticker. Thank you so much. Oo. So ito nga nakasaad dito na posibleng impeachment case UNTV Joel Chua. Hanapin ko lang dito ha. Kasi kakalabas lang yun eh. Kasi to eh. Ito. Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case. Na proof beyond. Ma'am Flor de Lisa Yong, maraming salamat sa yung super chat. Thank you so much po, ma'am. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa Hong Kong. Ayan, mega love shoutout and thank you po. Reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. So, ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal. Lalong-lalo na yung mga impeachable officers kung titignan po natin dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun ay hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa Live. Yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, Yes. sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Diba? Narinig nyo mga kababayan? So, 3 article sa impeachment ang nagtawag dito. Malaki ang tsansa na ma-impeach or ma-convict si Sara dahil sa number 1, 2, 3 article no sa impeachment ang kanyang kalaban doon. At naniwala ang House of Representatives na 'yon ang pinakamalaking panangga para ma-impeach. Ito pa. Pwede basihan pa na tapos inimbestigahan pa. Well, unang-una po, gusto ko munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. So, ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal, lalong-lalo na yung mga impeachable officers kung titignan po natin dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, actually, totoo naman po talaga. Mataas ang posisyon nila. Kaya dapat ang babangga sa ang ibangga sa kanila na kakaharapin nila ay dapat matibay-tibay at malakas-lakas din. Kasi hindi naman po pwede na pag sinabi mo, kasuhan natin to cyber libel. Walang kwenta sa kanila, pwede nila ipabura yung cyber libel lang yun eh. Bakit? Nasa power sila eh.
makita at maliliwanagan ng mga Ah. kababayan natin kung ano talaga ang laman nitong impeachment. Oh, mga Alam mo ninyo, eto, ang sinasabi dito ha, 'Di ba? So klaro mga kababayan na ang sabi nanganganib no ang ebidensya at testigo sa impeachment no kung palaging matagal pa ito no matagal na tawag dito i-process. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, dapat hindi na to tagalan eh. Dapat tuloy-tuloy na to eh. Kaya wag dapat ganun. Mahirap yung mga ganyang pangyayari sa buhay. Pag patagalan mo pa ng patagalan yan, pawala ng pawala yung mga ebidensya, pawala ng pawala yung mga testigo. Kasi syempre, mawawala ng gana yun eh. Di ba? Ay, Diyos mio, Marimar. Ay, Diyos ko. Nako. Ayan na mga kababayan. So, yun mga kababayan, eto naman, binuburo pa si Cheese. Sila ang mayayaman, tayo nga. Diba? Magandang mangyari yan kasi dyan makikita ang debatihan nila na magaganda. Kaya nga, diba dapat nga, katulad dati, nung nandun si Miriam Santiago, nung about sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, diba? Pak! Tapos impeach talaga. Diba? Ganun, bawat nila, no, mga nila, power nila, yung utak talaga nila, yung pag-aanalisa nila kung paano ilusot, paano iganyan. Ma'am Kubragi, may glove shout out po. So ito naman mga kababayan, yung panghuli. Alam niyo ang punot dulo nitong kaguluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Sara Duterte kung bakit sila nagkagulo. Nag-umpisa kasi ito ng plano no ni Digong na hindi aabot ng 3 days sa pag-upo si Marcos matatanggal pagka-presidente. Bakit? Kung naalala nyo po noon, may plano po sila na pagka-demote sa Congress. Naalala ninyo? Na ang plano nila noon, pinagplanuhan ni Gloria, ni Digong, at kasali na din si Sara, na malayo lang daw 1 taon, mai-impeach si Digong at papalit si Sara. Ending, natiktikan ito at nalaman ito ni House Speaker Martin Romualdez. Nung nalaman at natiktikan ni House Speaker Martin Romualdez ang plano nila, doon na nag-umpisa ang war na tinatawag ni Sara at ng kaalyado nila Duterte na si Martin Romualdez daw ay tambaluslos. Doon nag-umpisa